Kumusta mga brad? Simula nga po noon mapahanggang ngayon, hindi talaga nawala ang XRM. Sigurado ako naging motor na to ng lolo nyo, ng tito nyo, ng papa nyo, at maging ikaw din siguro, naging motor mo to. Isa nga po ang motor na ito sa masabi din nating pangmalakasang motor ni Honda. Isipin nyo na lang simula 2001 hanggang ngayon 2025, buhay na buhay pa rin siya. Kaya ikaw kung buhay pa yung pinakalumang XRM mo, saludo ako sa'yo. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na subscribe. So yun na nga, kahit nga po sabihin nating nasa scooter era na tayo ngayon, hindi pa rin po inaalis ni Honda ang kanilang XRM. Tuloy-tuloy pa rin ang paggawa nila dito. Katunayan nga yan, kakaselebrate lang nila ng kanilang 9 million unit of motorcycle production. Yes po, 9 million na po yung XRM na nagawa nila. At ang isa nga po sa nakakabilib dito, yung motor na yan dito po mismo ginawa sa Pilipinas. Hindi mo alam yun, oh. Puro ka kasi corn hub. At nag-export din po sila sa ibang bansa katulad sa New Zealand. Meron din sa Thailand pero yung RS naman yun. Ang sinasabi ko nga po dito, mahirap na talagang tibagin itong motor na ito. XRM na siya noon, XRM pa rin siya mapahanggang ngayon. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda XRM 125 na mayroong 124.8 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, naka-program fuel injected at ito po ay naka-air cooled. Panisin sa Honda Click 125. So kung dati nga po na carb type siya, ngayon naka-FI na siya. Kaya garantisadong matipid talaga sa gasolina. Ang kanyang compression ratio 9.3:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 9.5 horsepower, 7,500 RPM, 9.5 Nm of torque at 6,500 RPM. At ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 115 kilometers per hour. So para nga po sa isang 125 na tumatakbo ng ganon, mabilis na po yun. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 3.9 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 65 kilometers per liter. So kung usapang consumption lang talaga, panalo ka. Ang sukat ng kanyang gulong 2.50 by 17 sa harap at ganoon din po sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Wala siyang ABS pero wala naman pong problema doon. Pero may mga variant nga po na naka-drum brake pa yung likuran. Ang kanyang seat height ay mitaas na 775mm at 145mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 104 kg. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-halogen pa din. At bulb type naman yung kanyang mga signal lights. Yung mga tao nga po hindi gusto yung itsura ng headlight niya kasi nga katulad doon sa headlight ng CRF, hindi daw bagay, hindi daw trip nila. Mas okay daw yung sa previous model. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka-digital na. Kaso lang hindi po ito nakakilis. Disusi pa din po yung gamit sa kanya. Pero sana wag talaga nilang gawing keyless. Mas bagay kasi sa kanya yung disusi lang. At bukod nga po doon sa mga nabanggit ko, wala naman talagang special sa kanya. Simple lang din naman talaga siya. Pero ito special to sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre, meron pang isa. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at nakakalungkot mang sabihin, wala siyang ganon. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. Yun lang. At regarding nga po sa kanyang presyo, ito nga po ay nag-range ng
71,000 to 76,000 depende nga po sa variant niya at depende na rin sa kasa or sa dealer. At shoutout nga pala kay pinsan Ikimoto, XRM din yung motor niya. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.